Bago po kayo magsimula ng isang negosyo, dapat pag-aralan po muna ninyo ang pagpapatakbo nito para maging matagumpay ang inyong naisipang hanap buhay. Ito po pala si Jennifer S. Channel and don't forget to subscribe. Update ko lang po kayo mga kasari sa aking tindahan kayong araw ng Huwebes. So ngayon po kasi ay wala pa masyadong namili kaya share muna tayo ngayong araw. So for today's video mga kasari, kahapon po marami tayong pinamili. Galing po yon sa grocery at hindi na natin na-share sa inyo kasi nga busy ang ating tindahan, busy ang inyong kasari-sari store owner. So, ito pa po yung mga natira sa napamili natin kahapon na galing po ito sa grocery. Ayan, grocery yan. So, ito yung iba na natira ng mga dilata na hindi pa po natin naiayos sa ating mga lalagyan. So, ito po, ayun po ang ating status ng ating tindahan ngayon. Meron po tayong dalawang line dyan na itlog. And unfortunately mga kasari, tumaas na naman po ang presyuhan ng ating itlog. So yung nakaraan mga kasari, share ko sa inyo na ang itlog ay naging 180, naging 200, and naging 210. Ngayon po ay naging 225 na po ang tray ng itlog natin. So ayan. And marami yan kahapon. So ngayon lang natin na-share kasi nga marami tayong ginagawa dito sa ating tindahan. So ngayon po dahil 225 na siya, so 9 pesos na po ang aking bintahan sa aking itlog. So from 8.50 to 9 pesos. And eto na po mga kasari ang aking mga paninda ngayong araw. Ayan po, enjoy watching po kayo dyan. So eto po mga ito ay ayan na po, nailagay na natin ang ating mga paninda. So yung ibang mga paninda ay hindi pa natin na-display. And dito po na area, kung kayo po ay nakasunod sa ating mga previous vlogs, dito po ay nakalagay yung ating mga alak section. So meron po tayong commentor na nagsasabing baka delikado daw po. Kaya ayun naman ay sa tingin ko naman talaga ay delikado kaya inilipat po namin. So dyan na area ay hindi pa natin masyado naiayos. So yan po yung ating alak section dapat. So ngayon po ay inilipat natin dito sa baba. So dito sa baba nilagyan po natin ito to make our alak safe para kung matumba man siya ay hindi siya mahulog. So meron tayong screen na nilagay dyan. So yan na po ang itsura ng ating mga alak dito sa baba. So ito po mga kasari ay nakita ko siguro ang tamang posisyon ng ating alak kasi nagiging mabenta ang ating alak section 2 days ago nung inilipat namin sa area na yan. So yun po ang ating alak ngayon and nakaline po siya dyan sa mga drinks sa ibabaw. And meron tayong mga dilata dito na kulang pa po ang mga stocks kasi may darating pa po niyan galing sa grocery. Nag-order na po tayo dito kasi ito ay talagang kumukonti na ang mga paninda natin dyan. So yun yung itsura sa area na yan. And dito mga kasari is ayan po sila. Yung area na yan yung ating tingi-tingi, isang tray na lang, and later kapag nag-close tayo ay tinatakpan natin yan para safe ang ating paninda. So ito mga ito ay hindi na kailangan natin takpan kasi yan naman ay mga non-food item. So hinahayaan na lang namin yan paggabi, hindi na natin sinasara. So ito mga kasari, good news. Meron tayong good news ngayon kasi ang ating bigas ay effective na pong medyo nagbaba dito sa aming area, no? So, meron na po tayong mga regular rice ngayon, like yung itong puting sako na to. Pwede ko na pong naibenta sa medyo mababang presyo. So, meron na po tayong 46 pesos. So, ito po yung itsura ng ating 46 ngayon. And meron din po tayong 48. Ito yung ating 48. And unfortunately, ito pa rin po si Yasmin, hindi pa rin po bumababa. 58 pesos pa rin per kilo si Yasmin. So anyways, mga kasari, mas magandang balita na rin yun kasi medyo na tayo, meron na tayong part na bigas na medyo mababa ang presyuhan dito sa ating tindahan. Kasi po, mas advantage po sa atin, sa ating mga mamimili kung meron tayong mga mumurang
paninda, which is yung ating basic na bigas. So, yun yung bigas natin ay nagiging 46 na yung pinakamababa natin na bentahan. So, yan, medyo natutuwa po ang ating mga suki kasi medyo meron na tayong mababang bigas. At salamat po at bumaba na rin sa wakas ang bigas kahit hindi naman masyadong kababaan ito. So, okay na rin po 46 per kilo. So, ito mga kasari, meron tayong bagong Angelina dito. Bagong pinamili yan. And, meron din tayong mga bag-bag na mga chichirias kasi, ayan, ay fast moving. So, kumuha tayo ng marami yan. Galing po yan sa grocery. So, yan ay galing sa grocery. And, meron pa rin tayong extra doon sa area na yan. Ayan. So, meron tayong patatang 2 bag and cracklings na 2 bag. And meron tayong isang kanto na yon. Kung napisilip nyo po mga kasari, meron tayong isang bag din na cheese ring. Ayan. So yung si cheese ring na yan mga kasari, ay bentahan ko ay 18 pesos wholesale. 20 pesos kapag isang peraso lang po ang binibili ng ating mga customer. So yun po ang ating update dito sa tindahan ngayong araw ng Huwebes. And meron pa po tayong additional update mga kasari. Napabili po tayo ng itong ating Angelina. Ayan. And yung ating ibang mga frozen items. Ayan. So, meron po pala tayo dito ng tinapay. Ayan yung mga tinapay natin. No? Masasarap na tinapay. Galing po ito sa tinapayan mga kasari. So, ito pong galing sa tinapayan. Ayan po yung itsura niya. Bintahan ko pa dito ay 38 pesos. So, medyo marami-rami ito. Ayan, so alam ko naman mauubos yan bago mag-expire. So 2 days, 3 days, wala na po yung tinapay na yan. Mauubos na rin yan. At meron din po tayo ditong mga, etong diskarte ko pala mga kasari, gusto kong i-share sa inyo, no? Kasi yung ibang mga nagsishare sa mga hotdog, sila mismo pa ang nagtitingi-tingi. So ako hindi na nagtitingi-tingi mga kasari. Binili ko na siya doon, pinabili ko kay Paris na naka per kilo na siya. Na halimbawa, bumili ako by set nito. Merong 4 na piraso sa isang balot. So, alam ko na yung price, 25.85. So, papatungan ko na lang po yan mga kasari. At least ito ay accurate, ano? Kasi bawat isang piraso ng hotdog is hindi pare-parehas ang timbang yan. So, ito naman ay per kilo. Kapag tinitingi-tingi lang natin na tayo lang nagtitingi-tingi, hindi accurate mga kasari, no? Kasi merong mabigat, merong hindi. Merong magaan. So, katulad nito, ito ay 32.65. So, ilang piraso yan? 5. So, ayan, 5 yan, no? 5 piraso. So, ito ay papatungan ko na lang. Kaya ako nagpapabili ng naka-sipi-sipi rate na mga kasari. Ito naman ay 25.85. Ito naman ay, ilan to? 4. So, yung 4 na to ay 26.25. So, yung pinamili ko mga kasari ay may mga price na siya, no? So, tinitimbang yan doon sa pinamilhan natin at papatungan ko na lang yan ng aking ipapatong kung magkano ipatong ko dyan sa bawat plastic. So, basta yan ang idea ko. Ay, katulad nito, 39.40. Ito ay 5 piraso. Kita nyo, magkakaiba. So, mahululugi tayo kung tayo mismo lang ang nagre-repack. Kasi kung nagre-repack tayo, hindi accurate kasi hindi yun natin kinikilo. Kasi ang bawat isa nga neto ay hindi pare-pares ng timbang. Kaya, mas mabuting doon tayo bibili. Sila na pakikiluhin natin and then, papatungan na lang natin ng presyo. Pares ito, 5 peraso din. Pero 32.25 lang siya. O diba? So magkaiba. Yung isa kanina 5 pero 39 something. Ito 5 rin pero 32 lang siya. So yun ang na-find out ko na mas maganda kung pinapakilo na natin at pinapabalot na rin isa-isa. Nakakatipid na rin tayo mga kasari sa plastic, no? So, papatungan ko na lang ng price ang bawat isa noon at ilalagay natin sa ref. So, meron pa tayo dito mga dagdag na iba naman mga paninda natin na wala na rin. Like yung aking mga posporo. Wala na rin kasi akong posporo na pabili tayo ng 5 piraso.
at yung iba nating mga candies. Ito ay mabenta si Mentos na blue. Si Candy Mint. Wala talagang snowbird ngayon mga kasari. So, yun ang ating napamili ngayon. Ayan. So, yun lang ang aking tips sa inyo mga kasari kung paano ako bumili ng mga hotdog sa ating pamilihan. So, ayun mga kasari, so much for that. Thank you so much for watching. And kung bago ka pa lang sa aking channel, please consider subscribing para lagi po kayong updated sa ating mga ganap-ganap dito sa ating tindahan. Thank you so much for watching and see you again on my next video. Bye for now!